Pagka tayo naging kagaya ng Lord, at nabuhay po tayong laging inuuna ang Diyos ang kalooban niya, ano man ang mangyari. Pag sinabi ko ano man ang mangyari, hindi ibig sabihin puro maganda. Minsan may nagsisinungaling, minsan may magdidemanda sa'yo, minsan inuusig ka, minsan inuhudas ka, so normal na lahat yun. Ano man ang mangyari, una pa rin siya. Hindi alam ng mga tao na laging inuuna ang Lord ang salitang ikalawa. Basta ang alam niya lang, una. Number one. Period. Now, the more na lagi nating inuuna ang Panginoon, ang kalooban niya, ang pinagagawa niya, the more na yung biyaya natin, dinadagdagan niya. Hindi ka makakaranas ng subtraction. It's always multiplication. At the more na nagkamali ka, na naghinip ka ng mali, pinagsuggest sa'yo ng mali, na nagsimula ka na ngayong, hindi naman totally kinalimutan, kundi pinabayaan yung commitment mong unahin siya palagi. Hindi lang kung may opportunity o maganda ang sitwasyon, maganda ang kita, at pag dumating ka lang sa pagsubok, ay nagkamali ka. Hindi naman totally. Nagkamali ka. Sabihin natin, for a period of time, nagkamali kang inuna yung negosyo, pagkita ng pera, pagpapasagana, at iba pang bagay. Yung biyaya mo na nagmumultiply sa ayaw mo at sa gusto ay pupunta ng subtraction. Dati, saan ka nabubuhay? Multiplication. Now, subtraction. Wala pong gitna. Learn from the truth. Learn from the truth. Yun ang nature ng Diyos. Alam nyo, kahit anong gawin ninyo, hindi nyo ma-impress ang Lord. Simpleng advice ni Tatay, magpakatotoo tayo sa Diyos. Alam naman ninyo kung anong totoo. Wala ka ng source ng katotohanan ito. At sa abot ng makakaya ko namin ni Nanay, paulit-ulit na lang, dinidipahin ko sa inyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano ang katotohanan. Minsan, hindi po talaga magaan at madali. May natutuwa, mayroong hindi natutuwa. Pero tungkulin natin na manatili sa katotohanan hindi nagbabago habang panahon. Palaging una ang Diyos.